Sa pagkakaroon nga po mga idol ng 2 linggong bakasyon ng Japan B-League, hindi para naman nga po tumitigil o na-slow down ang napakainit na laro ng ating kababayan si Kai Sotto, gayong nakapagtala na naman ito ng double-double, 16 points, ang kanyang career high na 14 rebounds, 2 assists, 2 blocks sa kanyang plus 25 efficiency rating sa loob ng 27 minutes na paglalaro nito sa pagkapanalo ng Yokohama B Corsair sa kanilang huling laro kontra sa Toyama. Yes mga idol, eto nga ang kanyang pangatlong sunod na double-double na naitala sa kanyang kupunan na nagresulta lahat sa pagkapanalo sa pagkakaroon nila ng kasalukuyang 3-game winning streak. Kaya nangangahulugan lamang nito na kasabay ng magandang pag-improve ng kanyang laro, mas nagiging consistent at efficient na nga po siyang gumalaw sa kanilang opensa at pagdating sa rebounding, since napakalaki ng tiwala sa kanya ng kanilang buong team, lalo ang kanyang coach. Yes mga idol, yan nga ang dahilan bakit nagpapatuloy ang napakainit na performance ni Kai Sotto. Samantala, kalat na nga po sa social media na matapos nga pong tuluyang maging out for the regular season si Christian Wood sa Lakers, nabanggit na nga po agad ang pangalan ni Dwight Howard na posibleng kapalit nito sa kanilang lineup bilang kanilang bagong backup big man na tutulong kina Anthony Davis at Jackson Hayes. Subalit, sa kabila nga po niyan, may ibinulgar nga po ang isang NBA insider na malabo na nga daw po na kunin pa ni Rob Pelinka si Dwight Howard, since bukod nga sa wala na rin naman silang natitirang bakanting pwesto, ayaw rin naman nga po nila ito na bigyan lamang ng 10-day contract, since questionable na nga po ang kanyang katawan at kalusugan na maaaring makasira lamang sa momentum ng kanilang kupunan. Maliban nga po dyan, hindi nga kagaya ng mga nagdaang taon, napakabagal na rin naman nga daw ang galaw at takbo nito sa court, kung saan hindi nga po niya kakayanin pa na makipagsabayan sa mas bata at malalakas na big man. Maging ang Golden State Warriors ayaw na rin naman nga itong kunin dahil sa parehong dahilan. Kaya kahit gustuhin man nga po ng mga Lakers fans na kunin ng kanilang team si Howard, imposible na rin naman nga itong mangyari. Sa kabilang dako naman, simula nga po mga idol nang pumasok ang second half ng season, mismong si Jimmy Butler na ang nagbabala sa liga na seseryosohin na nga daw po ng kanyang kupunan ang kanilang mga natitirang laro. Katulad nga po ng ginawa nila last year, ngunit sa kabila nga po niyan, eto at hindi para naman nga po niya napapanindigan, since 4 na beses lamang nga silang nanalo sa kanilang huling 10 laro at lahat ngang yan laban pa sa mahihinang kupunan. Kaya imbes nga po na umakyat sila sa standings habang magkakadikit pa ang record ng mga teams, unti-unti na lamang nga silang bumabagsak. Sa katunayan, as of now, nasa ika-8 pwesto nga po ngayon ng Miami Heat. Kapag nanatili pa sila dito hanggang sa pagtatapos ng season, mapipilitan na naman na makipagsapalaran muli sa play-in tournament. Yes mga idol, hindi pa rin naman nga huli ang lahat para sa kanilang team, gayong 1 game lang naman ang kalamangan sa kanila ng ika-top 6 sa East ng Philadelphia. Kaya maaari nga po silang umabante basta't makagawa sila ng magandang adjustment at game plan paano manalo sa kanilang susunod na laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.